Hello guys, magandang araw. Isa na namang panibagong foreclosed property ang ating i-feature ngayon. Dito lang ito sa may Anabo, Imus, Cavite. Ang susunod na property na ating pumuntahin ay located sa may Juilliard Homes 3 dito sa may Anabo 2B, Imus, Cavite. Andito tayo ngayon sa may Anabo Road. Dito tayo pumasok mula doon sa may Patindig Araw. Tapos, dire-diretso lang tayo dito. Malapit lang po ito sa may Rigata Classic Subdivision dito sa may Anabo din. Ang kalsada naman na ito na Anabo Road ay malapit ito sa Aguinaldo Highway. Kung hindi kayo kabisado dito, may mga na-feature na din ako dito ng mga properties. Halimbawa, gaya lang doon sa may Elysian Subdivision at sa iba pang katabing subdivision dito. Check nyo na lang sa aking mga previous videos. Pero ito naman ay along the way lang din siya, gaya nung dinadaanan ko nung pumunta ako sa Elysian Subdivision. Dito lang din ako dumaan. Makitid lang yung kalsada dito sa may Anabo Road, pero maganda to kasi hindi siya ganun ka marami sasakyan yung dumadaan. Ang lang dito is madami siyang humps. Tapos ang pinaka-common ay traffic dito kapag rush hour. Expected na yan sa ganito kakitid na kalsada. Very accessible na itong location kapag nag-Aguinaldo Highway kayo. Kung hindi naman kabisado itong location, check na lang sa Google Maps, makikita nyo naman siya. Medyo pasukin at looban lang itong pinaka-location ng bahay at ng subdivision mismo, pero okay naman siya. At marami din dito mga tricycle na bumibiyahe palabas. Kaya very accessible talaga siya, lalo na kung meron kayong sariling sasakyan. Maganda na dito, tahimik, sabi ng mga kapitbahay, at yung ibang order dito ay nilalakad lang nila palabas ng subdivision mula doon sa looban. Yun nga lang, medyo malayo-layo din siya paglakarin talaga. Makikita nyo naman siya kung susundan nyo ang ating biyahe. Kung familiar naman kayo dito sa location, pwede na pong i-forward ang ating video direct na doon sa property. Sana lang po wag nyo i-skip yung ads, makakatulong po sa amin yun. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi po tayo agent or connected sa Pag-ibig Foreclosed Properties. Kagaya nila lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Kung bago lang po kayo sa ating channel at nagustuhan nyo ng mga ganitong content, click nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo kapag meron tayo mga bagong uploads. Maraming salamat. Dire-diretso lang tayo at malapit na tayo sa likuan, papasok ng subdivision. Pakaliwa po yung papasok dito kasi nagagaling ako doon sa may Patindig Araw. Ito na po yung pinakakanto niya. Pasok lang tayo dito. Ayan, may mga tinda-tindahan ba dito sa may kanto. Yan lang, medyo masikip or sakto lang naman yung kalsada dito. At yun nga, makikita nyo naman may terminal ng tricycle sa may labasan. Ayan, so okay na okay dito yung biyahe niya kung labas-pasok kayo sa subdivision. Ayun, medyo looban nga siya dito at distansya nga din siya mula dito sa pinaka Anabo Road. Medyo malayo-layo din ng konti kung maglalakad kayo. Pero kung meron kayo sasakyan, wala namang issue. May mga bakante pa siyang space dito sa may bungad. Ayan. Tapos dito, mula dito, meron pa siyang pinaka-gate yung sa pinaka-homes tray niya. Ayan. Medyo distansya din talaga siya dito. Marami pa siyang liko-liko. Pero makita niyo naman siya. Sundan niyo lang ang ating biyahe. At ayan na nga, ito nga yung pinaka main gate niya. Pagpasok natin dito, diretso lang tayo, tapos sa may dulo niyan, liliko tayo pakaliwa. Mababait naman yung mga tao dito na nakausap ko at pati yung guide nila. Siya din nagturo kung saan banda location ng bahay at marami na din daw nag-visit dito sa property. Kaya for sure, meron talaga kayong kakompetensya sa pagbibid dito. Hindi niya talaga yung maiwasan. Lalo na yung mga agent na nakayapagsabayan sa bidding. Kaya expect nyo na. From here, yan yung pinakadulo nito, ang kalsada ay ito yung pinaka-location ng bahay. Pero hindi naman siya tumbok, yung isang katabing bahay yung tumbok ng kalsada, pero itong pinaka-property ay hindi naman. Yan siya, makikita niyo siya dito. Ano lang siya, slightly tumbok, medyo gilid lang siya ng konti. Pero kasi ang lapad naman ng kalsada, kaya soft din talaga siya. Medyo hindi lang ako kabisado dito, kaya umikot ako dito sa may likuran. Yun pala ay, yun na yung pinakabahay, yung sa bungad lang ng kalsada. Umikot lang tayo dito ng konti, kasi naligaw ako or hindi ko kabisado itong mapa or ito pinaka-block number niya. Tapos, yan, check nyo na lang kung ano itsura ng subdivision. Makita nyo din naman, marami ditong mga naka-street parking. Wala po kasi mga street parking din itong mga bahay dito. Kaya, expected talaga na sa kalsada sila nagpo-park. Yan nga lang, maganda naman dito kasi tahimik. Yan lang, yun, masikip yung kalsada. Ganun talaga kapag low-cost housing.
At yun, medyo hindi naman siya ganun kabago itong itsura ng subdivision. Hindi lang ako sure kung binabaha dito kasi may ilog dito na malapit, yung alam ko. Yun lang, sabi naman ng kapitbahay, hindi naman daw binabaha dito. Pero yun, check na lang siya. Mukha din namang maaliwalas itong subdivision at magaganda din yung design ng mga bahay. Diba? Maganda yung design. Ang alam ko may parking dito yung ibang space kaso ginawa nilang extension ng bahay kaya yun, struggle yung parking. Dito na tayo sa pina-allocation ng property. Ito lang sa may bungad na dinaan natin kanina. Ito may dumadaan na basura. Ito yung katapat niya na bahay. Medyo inaayos siya pero hindi tinuloy. Ewan ko lang anong nangyari dito din sa may katapat niya. Pero ito siya. Yan yung pinakabahay. Diba? Ang ganda pa. Mukhang ano lang siya. Hindi lang siya naasikaso. Kasi daw sabi ng kapitbahay, abroad daw yung may-ari nito. Kaya yun, nababayaan siya. At bukas itong gate niya, pero sarado yung pinakapinto, kaya nasilip natin siya. Ito yung itsura niya sa may harap, hindi naman siya ganun kalapad yung harapan niya, kaya hindi din siya kasya talaga gawing parking. Gawin lang siyang extension ng bahay, medyo okay, pero ito yung itsura niya. Yung taas niya, meron siya mga bakal, pero wala na yung parang bubong, natanggal. Yung in-extend na bubong, at meron din siyang tiris sa taas. Ito naman yung itsura ng loob ng bahay. Ayan, ganyan siya. Ano siya? Renovated na siya. Maganda pati yung kisame niya. Maganda yung design. Ganito din yung itsura ng picture na nakikita natin sa website ni Pag-ibig. Dito sa harapan niya, may mga nakatambak dito. Hindi ako sure kung gamit ito ng kapitbahay or sa nating nakatira dito. May mga bike pa dito eh. Tapos yan, naka-screen door na din siya. Diba? Maganda na siya. Kunti na lang yung ipapaayos niya kapag nakuha niya itong property. May parang, ano ba to? Bakal sa gilid, ayan, tapos yung bintana niya naka-sliding, may grills na siya dito. Tinry kong buksan itong pinto kasi nga sarado nga siya at wala nga talagang option para mabuksan. Naka-double lock pati kaya ayun, nagreklamo din yung kapitbahay dito. Mayroon daw ditong nag-visit na gusto daw buksan itong property kahit bawal naman. Ayan, ganyan yung itsura niya. Diba, may double lock din siya kaya hindi talaga siya mabubuksan. Dito lang tayo makasilip sa may labasan. Buti na lang at bukas itong bintana. Pero natatagos din naman sa crystal itong camera kaya okay din. Pero mas malinaw kapag ito yung tsura niya. Yan, diba? Yun lang, parang tinanggal yung ilaw. Hindi ako sure kung okay pa yung mga wirings dito. Pero yun, siguro may mga portion na dito na inaanay. Since hindi naman ito natirahan talaga yung bahay. Napabayaan na siya, sayang. Ang ganda pa. Ang ganda pati ng location niya kasi bungad lang ng kalsada, kaya okay na okay siya. Pwede kayong mag-business dito, magtindahan. Malaki din yung space niya sa harapan eh. Maganda siyang gawing tindahan din. Pero alam ko meron din naman itong mga katabing tindahan. Ayun, may mga gamit siya dito pa pala. Di ba? May mga gamit dito nakatambak. Medyo may konting sira yung pinto, pero okay pa. Kunti lang talaga yung ayusin dito. Di ba? Meron lang parang bitak sa bintana, pero makakaya naman yan. Masilyahan. Eto, tatagos naman yung camera dito sa crystal. Yan, ganyan lang. Medyo tinted lang ng konti yung glass niya sa bintana. At yan, ganyan lang yung itsura niya sa may harapan. May grills na siya na bakod. Diba? Ito lang, medyo ano ng tubig. Diba? Konting furnishing lang. Maganda na to. Ang ganda pati ng design niya. Ano na lang, bububungan na lang siya. Okay na siya. Diba? Swerte yung makakuha nito. Kaso lang, yun nga lang, pahirapan kasi for sure maraming bibili dito. Yun lang ay nasa first public auction pa ito. Wala pa siyang discount. Habol na lang kayo sa pagbibid. Pwede na kayo mag-submit dito ng online bid offer sa website ni Pag-ibig. Ito ay naka-online public auction din siya. Kaya pwede kayong mag-submit online na di na kayo kailangan pumunta sa Pag-ibig. Elevated na din pala itong bahay. Kaya yon, safe na safe siya kapag bumabaha. Hindi siya agad-agad papasukin. Kasi mataas siya. Diba? Ganda. Panalo ka dito pag nakuha mo to. 1.1 million lang yung pinaka-price niya eh. Solid. Yun lang, ay hindi mo ito makakuha ng 1.1 million lang. Malamang tataas ang bid din yung bid offer. Nasa mga 1.5 siguro or 1.7. Yun. Pero check nyo na lang. Malalaki mag-offer yung ibang nagbibid. Kaya pataasan na lang talaga. Ito nga pala yung itsura niya sa may Pag-ibig website. Hanapin natin yung list of properties for sale. Tapos, punta tayo dito sa first listing, sa first public auction. Hanapin natin yung NCR. Ayan, NCR. C-list lang tayo. Tapos, makita natin siya dito. Nasa may page 19 siya banda.
Ito tayo sa page 19. Ayan. Meron na siya ditong submit ng bid offer. So, pwede kayong mag-bid online. Kahit late ko na siya dito na post itong video, pwede pa kayong humabol kasi pwede na kayong mag-submit ng inyong bid offer sa website ni Pag-ibig. Ayan. Ito lang siya. Jolyard Homes, Block 9, Lot 29. Ito yung itsura niya sa website. Yan. Kamukha naman siya sa na-visit natin na property. Pati yung loob niya. Ganyan. Itong property available sa first public auction, no discount under trans number OPA 1510002. Ang acceptance of bid offers is from October 21 to 25 and then opening of bid offers is on October 28. Itong property number 815-2023-11230062. Ang property location is at Block 9, Lot 29, Jolyard Homes 3, Anabo 2B, Imus, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 40 square meter at ang floor area ay 49.51 square meter. Ang minimum bid price sa Pag-ibig is 1,108,800 and then ang gross monthly income na required by sa minimum bid price is 19,505.92 at ito ay isang unoccupied property. Ayun lang, pabalik na ako palabas. Kung gusto niyo makita ang distance niya papuntang Aguinaldo Highway palabas, sundan niyo lang ang ating biyahe. Ipapakita ko sa inyo. Let's go! Ayan, ito na yung palabas ng Aguinaldo Highway, di ba? Medyo malayo na medyo malapit. Depende lang sa inyo kung ano yung tingin nyo dito. Dito ko na lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.